Anong pangyayari sa buhay mo ang naging dahil upang makakilala ka sa ating Panginoon? Bago po ako magsimula, babasahin ko muna ang verse na ito. Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Lilinawin ko lang po, hindi porket may kaya ka sa buhay at mayaman ka, hindi ka na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig lamang po sabihin ay mahirap makapasok ang mga ganitong tao dahil kadalasan ng tao pag may pera, mas nagtitiwala yan sa salapi kaysa sa Diyos. At isa yan sa nagiging hadlang para makakilala at kumilala sa Diyos. Dahil parang ang dating sa kanyang sarili ay ano pa ba ang kailangan niya? Dahil meron na siyang pera, kaya niyang bumili na kanyang mga gustong bilhin. Hindi naman nakakaranas ng gutom, so bakit pa kailangan ng Diyos? Yan ang danger pag meron kang salapi at hindi mo naman kinikilala kung kanino nang galing yan. Because thou sayest, I am rich and increase with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Dahil sa mga bagay material at pinansyal, ay nangyari na parang wala na akong pakialam sa Diyos. Pero ang totoo niyan, tayo ay nananatiling dukha sa harapan ng Diyos kapag wala pa tayo sa Panginoong Hesukristo. At yan po ang nangyari sa aking buhay. Kami po ay hindi mayamang pamilya. At ang aking pamilya ay naging broken family. Kaya ganun yung nakita nyo sa nakaraang video ko. Nagkaroon ako ng rebeldeng pag-iisip. Kaya bata pa lang ako ay marunong na ako magbisyo at bumarkada. Pero kahit ganun yung nangyari sa akin, ay hindi ako tumigil mangarap na gusto ko rin umasenso balang araw. Kaya't nagsumikap din ako na makaahon sa kahirapan at nagkaroon ako ng asawa at nagkaroon kami ng negosyo. Hindi ko alam na ito palang negosyo na ito. Ito na pala yung magiging blessing namin. Tuloy-tuloy na naging malakas ang aming negosyo. Hanggang sa dumating ang isang araw na parang lahat ng pinag-ipunan namin ay naglaho na parang bula. At diyan nagsimula na nagkaroon ako ng mild depression at para bang lahat ng battle ko sa buhay nung time na yan ay wala na akong kayang magawa. Wala na akong kayang gawing solusyon. Wala na akong alam na paraan kung paano makakalusot at makakatawid sa ganyang sitwasyon. At yan din naman yung panahon na parang ayoko nang gumawa ng sarili kong laban. Kaya ipinagkatiwala ko na lang sa Panginoon ng lahat. Yan yung panahon na nagtiwala ako sa Kanya. Dahil wala na akong magawang paraan, hindi ko na alam paano masusolusyonan yung problema nangyayari. Kaya yung madalas yung naririnig na pag ang tao may problema, wala nang solusyon, tsaka lang siya lalapit sa Diyos, ay nangyari po yan sa akin. Siya na lang yung ginawa kong last option, hindi first option. Kumbaga, pag natatrap ka na sa isang sitwasyon, tsaka ka palang lalapit sa Diyos. Dahil hindi ko lubos maisip, sa ilang taon na pinag-ipunan namin yung mga material na bagay, lupa, sasakyan, na ibenta lahat yan. Kaya nung panahon na yan, sinabi ko sa aking sarili, bakit hindi ako magtiwala sa Diyos? Wala namang mawawala kung susubukan ko. At yan po, yung naging blessing sa akin mga kapatid. Yung nawalan kami ng mga material things na meron kami dati. Kung tutusin, parang kang baliw mag-iisip, bakit magiging blessing yan nawala na nga? Sa simula, hirap din akong isipin kung bakit nga ba nangyari yun. Pero kinalaunan, naalala ko na blessing nga pala to. Dahil kung hindi inalis sa akin ng Panginoon yung mga ganong material things, hindi ko alam kung kikilalanin ko pa siya. At hindi ko rin alam kung anong klaseng buhay meron ako ngayon kung wala pa rin ako sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil nangyari yung mga ganyang bagay. Dahil hindi ko alam kung paano ko siya kikilalanin kung hindi niya inalis sa akin yung mga ganyan. Kaya alam nyo ang danger mga kapatid sa isang tao. Pag siya ay parang wala nang kailangan sa Diyos dahil siya ay may pera. Dahil nakakabili siya ng mga bagay na gusto niya, nakakakain siya sa niya man gusto, nakakapunta siya sa mga pasyalan na gusto niyang puntahan na feeling niya na wala na siyang kailangan sa ating Diyos. Hindi naman po ako ganun kayaman. Pero naranasan ko po na mabili ko yung mga gusto ko sa mga anak ko. Nakakakain kami kahit saan namin gusto. Nakakapasyal kami sa mga pasyalan pag may pagkakataon. Na para bang pumapasok sa aking isipan, ano pa bang kailangan ko sa Diyos? Meron naman ako ng mga ganitong bagay. Alam nyo mga kaibigan, hindi lang sa akin pwedeng mangyari yan. Pwede rin sa inyo mangyari yan. Lalo pa sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Nagagawa ng paraan ng Panginoon para lang siya ay pansinin mo. Gagawa siya ng mga sitwasyon sa ating buhay na para bang wala na tayong option at siya na lang yung ating option. Dahil bilang tao yan yung nature natin. Hanggat kaya, sige. Pero pag wala na, lapit sa Diyos. Behold, I stand at the door and knock.
If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Yes, ito ay sa Laodicean Church. Pero alam naman natin mga kapatid, na ang Diyos ay pwede kumatok kahit kanino sa puso ng bawat sinong tao. At nasa sa atin na yan bilang tao kung pagbubuksan ba natin ang Panginoon o hahayaan lang natin ang kanyang pagkatok. Kumakatok ang Panginoong Jesucristo para i-offer ang kaligtasan. Pero marami sa atin na hindi pinapansin yan. Pero dahil sa pangyayaring yun ng aking buhay, yung pagkatok ng Panginoong Jesucristo na yan, ay dyan nakot ang aking atensyon at nagtiwala ako sa Kanya. Dahil bilang tao, minsan marami tayong tinitignan na daan kung saan tayo dapat lumusot. Pero tatandaan natin, Jesus is only the way. Kaya simula nung time na yan na nangyari yan, ay nagkaroon ako ng kapayapaan, kaibigan. Kung nangyari sa akin, ay pwede rin mangyari yan sa'yo. Nawa ay naging pagpapala po sa bawat isa. Maraming salamat po and God bless you all.